Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito pong si Vice President Sara Duterte ay babalik na daw po dito sa ating bansa pagkatapos ng nearly isang buwan dyan po sa The Hague. Ayan mga kababayan. So ito yung pagkatapos niyang i-organize yung legal defense team ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte. At ayon sa interview, itong si BP ay tapos na raw ang kanyang task. At uuwi na raw siya dito sa Pilipinas. So sabi niya, lahat po ay organized na with the lawyers. At meron na raw sistema para sa pamilya with regard to visiting dyan po sa detention unit sa The Hague. At ang huling dokumento na kinakailangan niyang isubmit ay naisubmit na niya dun sa taong nangangailangan ng dokumento. So yes, my task is done. It's well organized. Ayan ang sabi ni Sara Duterte. So, pauwi na po siya. Excited na ba kayo? Kasi siya raw ay excited na mga kababayan. Ang gagawin na lang niya ay magbubuk siya ng kanyang travel arrangements para makauwi dito sa ating bansa. Okay. Tingnan lang natin kung ano yung comment ng ilan nating kababayan tungkol dito sa pagbabalik ni Sara Duterte dito sa ating bansa. Sabi dito, yes, we are also excited. We love to see you impeached. Ayan mga kababayan. Excited din naman kami. Kung excited ka umuwi, kami excited din kaming salubungin ka at ikaw ay ma-impeach. O yan o. Tapos nagalit yung isang nadidishit o. Isa ka din parang you belong to bangag. Basa-basa din sa nilalabas ng COA. Malaki sigurong ayuda mo. O yan. Tama. Tama na bumalik ka para harapin mo naman ang impeachment case mo. Tama. Uwi ka naman para makapagtrabaho ka. Kahit kaunti bilang halal na BP ng bansa natin, puro kagastos dyan sa the Netherlands ng buwis namin. Galit yung ating mga kababayan. Kasi meron yung vice presidente ka. Tapos, tagal mo rin dyan sa The Hague, isang buwan. Pero sabi naman niya, nagtrabaho naman daw siya. Hindi naman daw niya pinabayaan ang kanyang trabaho bilang vice presidente. Dinala naman daw niya ang kanyang computer. Laptop, dinala niya yung laptop. Kaya para makapagtrabaho siya. Tapos sabi niya pa, nandoon naman yung mga tao ko sa Pilipinas, yung aking mga staff diyan sa OBP, na nagtatrabaho naman sila. So ganun yung style nila Ang pinapagtrabaho yung mga staff. Tapos sila, paikot-ikot lang dyan sa The Hague. Parang si Robin Padilla, mga kababayan. Si Robin ganun din pero mo, senator ka. Ginagawa mo, nagbababad ka sa The Hague. Anong ginagawa mo dyan sa The Hague? Wala ka naman na itutulong. Hindi ka naman abogado ni dating presidente. Nakakatulong ka kasi tagabukas ka ng pinto ni Sara Duterte. Ewan ko nakauwi na ba si Robin? Ito. Huwag kalimutan, pasalubong Okay na yung piatos. Ayan mga kababayan, yung ilang komento ng ating mga kababayan. VP na walang kwenta. Grabe naman kayo. Grabe magsalita. Alam nyo kasi kaya ganito ang reaksyon ng ating mga kababayan. Nagagalit na po sila Nagagalit na po sila dito kay Sara Duterte. Kasi wala Hindi niya inuuna yung kanyang trabaho bilang vice presidente. Hindi naman natin siya masisisi kasi syempre tatay niya yung nakakulong. Hindi naman niya pwedeng pabayaan. Kaya lang, dapat balansehin mo. Diba? Dapat mas inuuna mo ang iyong mandato sa konstitusyon kaysa yung manatili ka dyan sa The Hague. Alright, so yan mga kababayan, yung balita kay Sara Duterte. Excited na raw siyang umuwi. Pero mas excited daw ito ating mga kababayan. Mas excited sila na ma-impeach si Sara Duterte. Alright, so pag-usapan natin ito na mga kanilang friendship ni Amy Marcos. Nagpaplastikan na lang daw silang dalawa. Pero bago yan mga kababayan, isingit ko lang ito po si Mayor Anel Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila.
Okay, so sinalubong na naman ng ating mga kababayang Manileño, mga batang Maynila, ang motorcade ni Mayor Hani Lacuna. Tapat at totoo. Ayan mga kababayan, kahit linggo ay talagang todo hataw sa pangangampanya si Mayor Hani Lacuna. Ayan, kitang-kita nyo, grabe, daming tao. Talaga na mga ang suporta ng mga Manileño ay nandito po kay Mayor Hani Lacuna. Huwag po kayo maniniwala dun sa mga kwento-kwento, mga chismis ng mga marites at sulsol ng mga marisol na sure na yung isa. Hindi po. Huwag po kayo magpapakasigurado, baka masaktan lang kayo bandang huli. Ayan mga kababayan, nakikita nyo po dyan sa, sa ground. Ayan po sa pag-ikot ng Mayor Hani Lacuna, ang pagmamahal ng mga batang Maynila. Ayan, tingnan nyo mga kababayan, kaway-kaway. Ayan po. Di ba? Isa natatawa ko doon sa isang kandidato ng PDP, kaway ng kaway, nasa sasakyan, wala naman mga taong kinakawayan. Di ba? Ito, yan, kitang-kita natin na talagang sinasalubong siya ng ating mga kababayan dyan po sa lungsod ng Maynila. Ayan po, Hani Yul, tapat at totoo. Yan po ang iboto natin sa darating na eleksyon sa Mayo, mga kababayan. Ayan po. Marami pong kumakalat na paninira kay Mayor Hani Lacuna, pero wag po kayong maniniwala. Kasi kung meron silang reklamo kay Mayor Hani Lacuna, dapat kasuhan nyo na lang. Wala naman kayo, puro chismis, wala naman resibo, puro dakdak. Kaya dito na tayo sa talagang nagmamahal sa lungsod ng Maynila. Hindi yung gagamitin lang ang Maynila sa pagpapapogi para stepping stone, para sa mas mataas sa pangarap. Dito po tayo sa talagang taga Maynila, hindi po taga BGC, hindi po taga Ayala. Dito po tayo sa talagang taga Maynila, mga kababayan. Alright? So muli, paalala ko lang, sa lungsod ng Maynila, Mayor Hani Lacuna Yul Serbo po tayo sa darating na eleksyon at buong ticket ng Asenso Manileño. Ayan po. Okay, diretso na tayo dito. Pag-usapan natin yung dalawang plastic. Itong dalawa. Isang kaibigan, ayun po yung title ng libro na ginawa ni Sara Duterte na gumastos ng 10 milyon ata yun. Grabe talaga. Parang no? Ang dali-dali gumawa sa kanila ng pera, no? Gumawa ng libro na, ewan ko, na-publish to. Pero mo 10 milyon libro. Iba talaga gumawa ng pera to mga to no? Sana all! Okay, isang kaibigan. Ayon kay impeach Vice President Sara Duterte na kinoconsider niya pa rin kaibigan etong si Senator Amy Marcos sa kabila ng nangyayaring di pagkakaunawaan ni BP at ng kapatid ni Senator Amy. O yan po si PBBM. Sabi ni Sara Duterte, dalawa lang yon. It's either nagpaplastikan kami or really beyond friendship. Sa tingin ko, nagpaplastikan lang kayo. Sa tingin ko, nagpaplastikan lang kayo kasi parehas lang naman ang lakad ninyo Political pangarap lang naman yan O tingnan nyo nga, sige nga, kung talagang kaibigan mo si Amy, bakit hindi mo siya ini-endorso? Tanong ko lang kay Sara Duterte, bakit yung kandidato lang ng PDP ang iyong in-endorso? Bakit si Amy Marcos hindi? Ginagawa na nga lahat ni Amy Marcos yung paraan para sumipsip sa'yo sa mga Duterte para makakuha ng boto sa mga DDS Diba? Meron pa siyang pa-imbestiga dyan sa Senate na wala naman, binaliwala lang ng gobyerno, ng miyembro ng gabinete ni Presidente Bongbong Marcos kasi unang-una sayang Saka pangalawa, bias naman yung hearing na yun, halatang halata na talagang ang target nila ay palabasin na mali ang ginawa ng administrasyon sa pagpapahuli o pagpapasurrender kay dati Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa ICC. So, sa kabila ng ginagawa ni Amy Marcos, hindi naman siya inendorso ni Sara Duterte. Kaya ang tanong, talaga bang magkaibigan pa itong dalawa? Sa tingin ko, hindi na. Sa tingin ko, nagpa-plastika na lang itong mga ito. Siyempre, hindi naman pwedeng obvious na mag-away kasi siyempre pareha sila masisira. Pero, wala na to, plastikan to the max. Plastikan to the max na to mga kababayan. Kasi,
Si Harry Roque, si Maharlika, si Panelo, hindi naniniwala kay Amy. Ang dami ring DDS sa mga nagko-comment, hindi naniniwala kay Amy. Lagi nila sinasabi, sige nga, patotohanan mga yung sinasabi mo, yung pinapakita mo, hindi ba circus yan, hindi ba pagpapakita lang ng, kunwari, gumigit na ka, pero ang totoo, gusto mo lang makakuha ng boto sa mga taga-follow ni Duterte? Sige nga, kung totoo ka, i-impeach mo si BBBM. I-demanda mo, yung nagpahuli kay Duterte. Ayun yung sigaw ng mga DDS kung totoo ka. Wala naman Wala naman, puro lang dak-dak din. So, etong dalawa to na nagko-confess na sila ay magkaibigan ko, no, sa dalawang ganito, yan sa dalawa, nagpaplastikan may biyan friendship pa silang sinasabi, sa tingin ko, talaga lang kayong nagpaplastikan. Plastikan na lang yan. Yan po ay pangpapakyut sa mga butante. Yun na lang po yun. Wala na ako nakikita friendship sa inyo. Minumura mo nga kapatid niya Minumura mo kung sino-sino. Tapos si Ivy, siyempre, party na rin yun ng pamilya. So, pero mas matibay dito sa dalawa. Si Ivy Marcos talaga matibay. Matibay talaga to. Grabe yung kanyang yung kanyang style ba sa politika. No, kahit kalabanin mo kapatid mo, sarili mong dugo kakalabanin mo. At hingi ka ng suporta diyan sa kalaban ng kapatid mo, sumisira sa kapatid mo, gustong gumurgor sa kapatid mo, gustong agawin ng kapangyarihan sa kapatid mo, mas kinakampihan mo. Hindi ko alam kung ano ba ang meron diyan sa mga Duterte na itong si Amy Marcos ay hindi man lang hindi humihiwalay. Talaga nakadikit. Hindi naman pwede siguro ipahukay ni Sara Duterte yung tatay niya sa libingan. Natatakot pa si Amy na baka ipahukay kasi sabi ni Sara, papahukay niya uli. Hindi naman pwede gawin yun. Kasi batas po yun yung pagpapalabing kay Presidente Ferdinand Marcos Sr., batas po yun hindi man pwede baguhin yung batas. So, hindi ko talaga maintindihan kung anong nasa utak ni Amy. Siguro kinakailangan na itong magpa-check up. Amy Marcos, nagpa-check up ka na po ba? Dapat to dumadaan sa Baka, kasi hindi na natin maintindihan. Gulong-gulo na talaga ako pero makalabanin mo kapatid mo, presidente ng Pilipinas, kakampi ka dyan sa mga kumakalaban sa kapatid mo. Hindi ka naman pinahikinggan, hindi naman naniniwala sa yung mga kaalyado nila. So, wala na to. Plastika na to. So, yan lang po mga kababayan ng ating update. Pabalik na raw po si Sara Duterte at siya po ay excited nang makabalik sa ating bansa, mga kababayan. Konting kembot na lang daw mga kababayan. Ayos na ang kanyang mga travel arrangements para makauwi dito sa Pilipinas. At itong ating mga kababayan, excited na rin po. Excited na sila makita si Sara Duterte na ma-impeach. Ayan po yung sabi ng ating mga kababayan. At sa lungsod ng Maynila, muli paalala ko ano po tayo, Honey Yule po tayo dyan po sa Maynila. Dyan po tayo sa tapat at totoo mga kababayan. At tungkol sa friendship, wala ito, plastikan na lang to. Plastikan to the max, itong dalawang ito. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.